Okay, so let's solve this. Another problem in RCD involving structural strength of beams. Specifically, gagamitin nating method ay yung ultimate strength design. Okay, so for the given trapezoidal beam shown sa given prime of C and Fy. So calculate the steel area, required steel area given MU 300 kilonewton meters. Okay. So anong gagawin natin dyan? E di gamitin natin yung MU. MU, yun na yung ipapangalan natin sa ang kapal masyado. It's too much. MU, ito naman masyado manipis. So lang. So MU, yan yung pangalan nating VMN. So paano yan? Pwede kang AS, pero kasi wala ka rin namang area ng steel, di ba? So yung compression yung gamitin mo. C times or summation ng C kasi magiging dalawa yan. Oops. Summation ng C times yung moment arm nun. Ano magiging moment arm nun? D minus, ano din? Paano ko na ng D minus Y? Summation ng ganyan. Okay, so mahati natin to. Ayan. So dito, ang compressive na side. Kung gagawa natin yan, i-extend natin to. Or ito na lang mismo. Oops. Extend natin yan. Yan siya mangyari. Ay, duplicate na. Gawan ko lang ng strain diagram. Ayan. One more. Para sa, hindi ko rin ma-extend yun. Sobra-sobra na lang. Ayan. Siguro yan. Okay. Gawa tayo ng anong kulay? Purple ulit. Puro purple. Ayan. Straight line. Tapos, itong banda to. Ito lang yung compression. Ayan. Then, ito. Tension na to. Ito, hanapin mo yung centroid niyan. Nasa bandang baba. Pero, ang gagawin natin, isa-isay natin yan. Okay. And then, yung tension banda is nandito. Ayan. Compression and tension. Compression and tension. So, ayun. Pero di natin magamit yung tension kasi ASFY yun. Wala tayong binigay na AS. Diba? So, dito tayo. 0.85 F prime of C times area ng concrete. Kasi irregular yan. Non-rectangular bali. Ganun. So, for C ay hatiin natin to into 2. Hatiin natin siya. Siguro. Baka tayo. Pwede ko ba extend na lang to? Hindi na. Gawaan talaga panibago. Ayan. Okay. Baba pa. Ayan. Oops. Ito lang. Ayan. Ay. Wala ko nga ito. There we go. Ayan. Pangalanan ko tong X. Ito pangalanan kong X. Ito yung A. Okay. X then A. Okay. So, anong gagawin natin dyan? Pwede nating ma-solve, di ba to?
'Pag diniretso mo yan diyan, 'pag diniretso mo yan, makuha mo yung length na 'to, 'di ba? So, kung B2 minus B1, ayun, oh, symmetrical naman kasi, eh. So, B2 minus B1 lang yan. Divide mo lang by 2, 'di ba? So, ang B2 natin 660, ayan B2, bawas mo yung B1 360. Kinalki ko talaga. 300 divide by 2, so 150 lang din, 'di ba? So, 'pag dinivide mo yun by 2, 150 lang, tig 150 to sila. 150 to, and 150 rin 'to. Oh, by ratio and proportion, pwede natin makuha yung x and a. So, ratio and proportion, x over a. X 150 over a ay, ang buong a ay 590 plus 70. Ilan yun? 590 plus 70. Tama. So, 660. Oh, so, paano to? X equals, anong relationship niyan? 150 over 660. Ay, pangit. 5 over 22. Sige. 5 over 22 ng A. Ganyan yung relationship niya eh. So, solve natin. Ayan na. Pwede mo na magawan yan. So, may MU ka na. And 0.85 F prime of C. Tapos, mga moment arm, ang mga area. Tapos, yung moment arm nun. Area na to, pangalanan ko nga tong area 1. Ito naman yung 2. So, dalawang area 1, di ba? Dito na lang sa baba. Saan ba pwede? Baba ko lang ito. Dito na lang. Area 1. Ang area 1 natin ay dalawa. Dalawang 1/2. Dalawang triangle. 1/2 ng base times height. So, tanggal 1/2. Tsaka 2. So, x na lang. So, 5 over 22 times a times a. So, a squared. Ang ganyan. A1. Ang A2 natin ay yung width niya 360. 360 by a lang. Ayun. Pakadali. Oh, 0.85 f prime of c. Area 1 ay 5 over 22 a squared. Ang moment arm niyan ay kung galing ka dito, d minus 2/3 ng a. Di ba? So, d minus 2/3 ng a. Okay. Plus area 2, 360 times a. Ang moment arm naman ay d minus a over 2. D minus a over 2. Ayan, times 10 to the -6. Kung naka-kilonewton ang gagamitin natin, kilonewton meter ang gagamitin natin dito sa MU. Okay. Okay na yan. So, pwede na. Substitute na lang. Ano yung MU natin? 300, di ba? Palitan mo na yan ng 300. Solve for A. Ano ba malalabas na value ni A? So, dapat ang expected natin dyan ay less than 590. So, siguro kalatiin natin mga 250 ang assumption. Pwede na yun. 300. Oops, may nakalimutan ako. May fee pa. May fee pa, may fee pa. PMN. Nakalimutan din siya dito. May fee pa yan. Oh, fee. May fee pa to. Gamitin muna natin ang fee ay yung 0.9. 0.9 muna. Gamitin muna natin 0.9. Di pa naman natin alam eh. Kung may mali,
Eh di balik natin. Palitan natin. A muna, 0.9. Okay? So, gawin natin 300. Hmm, yung 10 times 10 minus 6, ilipat ko na kaya doon. Times 10 to the negative 6. Dito ko na siya ilagay. Times 10 to the 6. Parehas lang naman yun eh. Divide by 0.9. Okay. That is equal to 0.85. F prime of C na 21 ba yun? Okay, 21. Tapos, ito na, ang mga area. 5/22 A squared times D minus 2/3 ng A. Okay, plus 360 times A by D minus A/2. Ayan. So, solve for A. Assumption natin, D ay 590. 590 na siya dito. So, ang A natin, siguro, sige, okay na yan. 150. 250. Anong lalabas? Oh, 90 lang. Baba naman. 90. Okay, yun lang lumabas eh. Try nga natin. What if tinaasan natin mga 200? 250. Oh, 90 talaga. So, yun talaga. 90. O, yan na yung A natin. 90. Magiging cubic kasi ito eh. Sige. For a while lang. Okay, so continuing. Nga nahanap, what is the required steel area? So, meron na tayong A. Kailangan muna natin i-check yung ano niyan. Yung C and yung Fs. So, E ay A over beta 1 lang naman. I C ay A over beta 1. So, A over beta 1. Beta 1, since 21 lang yung F prime of C, so that's just 0.85. Store natin sa C. Ito naman yung sa C. And then, solve natin yung Fs para ma-confirm na talaga. So, 600 times D minus C over C. Ano value niyan? 600 times D minus C over C. Yeah. Ang D na natin ay 590. Ang C 106. Ang laki. Hindi natin kailangan yan. Okay, kailangan lang natin ma-confirm that is greater than 1,000. So, therefore, greater than 1,000. Therefore, tama yung P natin na 0.9. Ayan. So, para makuha na yung AS, ano ba? AS required, iba-iba kasi yung tanong dyan, no? So, sige, dito ko ilagay yung A. Dito ko ilagay yung A. Buong A. Ayan, so A. What is the required steel area? So, ano yung susunod natin? Yung C equals T. Diba? Kasi sa C, meron tayong 0.85 F prime of C. Yun na nga. Yung parang katulad lang din ito. Oo nga, ito lang din naman yun. Ito lang din yun, oh. Okay, baka kopyahin yan. Huwag nga, kopyahin ko, anuhin ko na lang. 5/22 times A squared. Pero kailangan mo na, wala na yung moment arm. 5/22 A squared, so ito yung sa una, plus yung pangalawa na 360A. Okay, yun na yun. 0.25 F prime sa area ng concrete.
is equal to AS. Ito na yung required times, since Fs greater than Fy, tama lang. That is greater than Fy din as well. So, ibig sabihin, Fy lang din gagamitin natin dito. So, may masasolve na tayo na AS. Value for AS. And that is 0.85. 0.85 F prime of C, 21 times 5 over 22 A squared plus 360 A divided by Fy. Ano yung Fy? 275? 275. 275. So that's it. 2227. Ayan na yun. 2,227.799. 18 na lang. O sige, 799.799 mm squared. Check na natin sa spreadsheet na nagawa. Same ba? Same ba? So that is... Nasaan yan? Saan ba yung ano ko dito? Ba't 225 to? Saan ito nakuha? Ano yun? F1, 275, 360, 590. O, tama naman. Tama na yung nagamit na values. 390.202 yung gamit ba natin na A? Okay. 2227. Ba't ganun yung dito? 2252. Hindi pa ba nagamit? Double check nga natin. Dapat tama yan eh. Kasi, tignan natin na. Pag pinilitan ko ulit to, yung ito ng 300, ng 530, and 600, ayan yung lumabas. Tama ba? Ayun. 300 ba yun? 300, 530, ang 70 usual. Then, 600. Okay, wait lang. Parang may nabago for a while. Okay, so continuing. So, yun, pag ito kasi, yan, 2592 yung lumabas na AS val, which is same dito. So, AS val. So, balik nga natin yung dimension. That is, ano yun? 360, 360, 590, 660. 360, 590, 660. 360, 660. Eh, saan ko binabago? Ito, 360, 590, and 660. So, ayun talaga. So, 225 to. Ito, ang gamitin na natin ay yung A na 90.201. Okay? Ayan, 225. Bakit ang napalabas natin dito ay 2227? Memory ba ako? Iparehas na tayo sa C. Sa C, 106 point, ayan, 120. Fs greater than A, yung X, AC1, AC2. Ba dito nadali? Double check. Okay.
2.85 f prime of c, area 5/22. A squared for area 1 plus 360A AS FY. FY din kasi. Tama. Okay, 0.85 f prime of c, 5/22. A squared 360 times area. Times A over 275. Where ng A natin ay 90.20. Ayun! 2227. Ay, iba pala sa kanina. For a while. There we go. Tama lang pala. Going back. Ayun o. 227.80. Same. Okay. That's right. Tama yan. 2227.80. 2227.80. Okay. So, yun na yung required still area. For the AS balance, hindi natin makuha yung still ratio kasi hindi ito rectangular. So, balance talaga mismo yung kukunin. Kunin muna natin yung C. Pwede naman na natin kunin yung formula na sa CBAL. Diba ginamit na natin yun? This one, Yan, pwede na yan. 600D over 600 plus FY. Limutan ko eh. Ayun, 600D over 600 plus FY. Gamitin natin yan. At for CBAL, 600D. 600 times D times D over 600 plus FY na 275. Ang D natin ay 590. So that is 404. CBAL. Balance still. I balance depth na neutral axis. That's it. So given na may CBAL ka na, makuha mo yung ABAL. That is just beta 1 CBAL. Beta 1 ay 0.85 lang. So multiply mo na lang yan. Ayan, 404 yun, di ba? 0.85. Ito lang yung ABAL natin. Ayan. So given na may CBAL ka na, actually kung kukunin mo pa yung FS niyan, pwede naman 600. Wait lang, store ko muna to sa A. Nasa C na yung CBAL. Okay. Pwede naman 600 times D minus Z over C. Babalik ka lang din sa FY. Kasi nga, equal nga lang sila. So, ang FS niyan is just FY. So, yun. So, meron ka ng ABAL. So, tinatanong ay AS balance. Di mo gagamitin yung MU. Balance nga eh. So, walang effect yung sa lodestone. MU ba? Kung MU bal yung binigay, gagamitin mo yun. Hindi. Di dun ko sa C equals T. 0.85 F prime of C. Same lang din yan dito. 0.85 F prime of C. Magiging A ba lang tong lahat to. Actually, ito pala. Ayan. Gagamitin mo lang yan. 0.85 F prime of C. Yan. Gagawin lang natin yung A bal. A bal. A bal. AS bal. So, ayun. Nasusunod na yun. AS balance. ASB lang ba yung sabi? ASB. Okay, huwag tayong magbal. ASB. Paano yun? Kung may A-ball. Di ba may A-ball ka na? 343. Edi 0.85 F prime C 21 times 5/22 A squared. A-ball dapat yan. Plus 360 times A-ball. Divide mo sa 275. Tama? Yung FY mo, 275. So, yun, AS-ball. Laki, no? Ayun, 9780 mm squared.
Same ba sagot? 9780.21. Okay, tignan nga natin sa balanced. 404, 275, 343. Ayun. Bakit di nagtugma uli? Okay. Dito ako nadali sa X. Okay, okay. So, nadadali ako sa X. Mali yung X ko kasi kanina. Ayusin ko lang yung X. So that will be this. Ayun, 9780. Tama, 9780.21. 212. Sige, 212 natin. Ayan, 212. That's it for letter B. For C, what is the value of MU balance? O, ito connected sila. Balance lang din. MU balance. MU balance. O, edi gamitin mo yung AS-val, pero di mo alam yung Y eh. Edi huwag na lang, 0.85 F prime of C na lang. 0.85 F prime of C ng, yun ulit. Parang ito lang. Ito lang yan. Ay, Shems. Hindi ko makopya. Hindi ko makopya. Tinamad magsulat uli. Ayun. Gotcha. Ayan. MU-bal. Pero dapat A-bal lang yan. A-bal. A-bal. Yung D, constant naman yun. Def lang naman yan lagi. A-bal. O, yan na yan. MU. 0.35 F prime C. Concrete. Tapos yung, ano to? Area ng concrete. Then, moment arm niya. Area ng concrete isa, moment arm niya. Yan na yun. So, that will be our MU-bal is what? 0.85 prime of C, 21 times 5/22 times A bar squared. Naka-able naman na ako, di ba? A bar squared times D minus 2/3 ng A bar. 2/3 ng A bar plus 360 A times D minus A bar over 2. Multiply na lang natin sa times 10 to the negative 6 para naka-kilonewton meter na. Oops, may mali. 0.85 FMC sa syntax to. D minus A over 2 plus 360 A. Hala, saan mali? 0.85. Ito may parenthesis tayo. May isang open parenthesis pa. Okay. Ito nawala ng times. So that's 1096. Lakas. 1096 MU. Balance. So, wala pa sa ano. Yung 300. Kulang pa yun. Kilonewton meter. Yung MU na 800 ay 300 wala pa yun sa balance. So, nasa ano pa rin siya. Tension controlled pa rin yan. Same ba? Same ba? Actually, 9780. Ay, nakalimutan ako. 0.85. Malit nga. 0.85 F prime of C. Ito yung AB. Moment arm. D minus A over 2. Ginamit ko na ba yung A-bal? Okay. Tapos yung DF590. 0.85 F prime of C. A times D minus. Ayan, 2/3 A bal plus 360 A. D minus A over 2. O, tama lang. Ayan talaga eh. Ang laki naman. So, pero ano pa lang yan? MN pa lang pala yan.
MN pa lang yun. MN. Wala pang fee dun eh. So, MN mo na yun. Since balanced yan, MN. Ang fee MMN bal ay yung fee natin. Pag balance, AS equals FY. So, yun. So, solve natin yung fee pa nito. Solve pa natin yung fee nito. Pero, pag balance, ayun nga, Fs equals Fy. So, sakto lang pala siya. 0.6 na yan. 0.65 na yan agad. 0.65 MN bal. MNB na lang. MNB. 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 Oh, ayan. So, that will be our answer. Times 0.65 pa. So, ito talaga. Pero bakit di naman siya tugma sa spreadsheet? May mali ata sa spreadsheet. Kilonewton meters. Okay? For a while. Okay. So, ayan. Same. 9780.12. 712.98 ang MN bal. 980. O, ayan na. For this, B and C na pala to. So, sa DE, AS Max, MU Max, gamit tayo ng 2015, which is 3/7 yun. 3/7 naman siya. Same lang din gagawin. C-Max naman nga lang. C-Max. Max ba nakalagay? Oh, Max nga. Sa balance, A, B lang. So, C-Max ay 3/7 naman yan ang def. Solve natin. 3/7 na effective def. So, C. Lalagay natin. C. Store na yan sa C. Solve natin A max. Which is just beta 1 times C max. Beta 1. Still 0.85 times C max. Store ba yun? 252. Okay. So that is, ayan. Okay, yeah. Ito naman yung A max natin. So for C max, kailan pa ba kunin yung Fs? Pwede naman. Kunin mo Fs. So 600 times D minus C over C. C max na lang. Actually, alam ko na sagot dito. It should be 800. Oh, it should be 800 pag maximum. 600, oops, 600 times D minus C over C. 800 yan. Megapascals. No need na. Kahit huwag mo na isulat yan. Pero pag 800 kasi, sige nga, pag 800 kasi, less than 1,000 yun. So, kailangan natin kunin yung fee. May fee tayong makukuha dyan. 0.65 plus 0.25 times Fs minus Fy over 1,000 minus Fy. Ganun. So, 0.65 plus 0.25 times Fs na 800 minus Fy na 275 over 1,000 minus Fy. So, ayan. Ang fee natin, ano exact value? 241 over 290. Lagay ko na siya sa F. Wala naman. Lagi naman kinuha yung ano eh. P kasi F. Trip lang. Ayan. Okay.
So, meron ka ng mga maximum. Ano yung tinatanong? Value of MU, ano? Di na pala. AS max tsaka MU max. For AS max, C equals T lang din yan. C equals T. Pero naka-maximum lang. O, ito lang din yan. Maximum nga lang. Yan lang din yan. Pero instead na balance, maximum na yan. Ganun lang. A max. A max. Equals. K AS max. 0.85 F prime C, area ng concrete, equals AS max. Fy. Ayan, nasasolve na natin yung AS max. That will be 0.85 F prime of C, 21 times 5/22 times A max, A squared, plus 360 times A, divide mo na lang by 275. Tama? Okay, so that is the AS max. 5,730. Kailangan ba yan? Hindi mo rin naman magagamit yun sa susunod eh. So, 5,703 mm squared. So, ayan siya. 5,703. Same ba to sa ano? Actually, may mali na naman dito eh. Hanapin ko lang. Nandito nga. Okay. Nandito yung mali. 1, 2. It should be like this. Nasa X ang mali ulit. XXX. Papalitan ko lang to. Then, voila. 5,703. Pares na. 5,703.756. That's the ES max. Okay. So, then with C, ang D ay ang then with D pala, and E ang MU max. For MU max, pares lang din yun sila. Na ito, yung nauna. To MU max, di ba? Actually, D na pala to. Kaya pala C ako ng C. D na pala siya. Tapos ito ang E. Ganun lang din. Copy na lang to. For letter E, MN max naman. MN max. MN max. O, ayan, mga max lang yan. A squared max. Ito, max lang din to. No? Loko. Tinamad pa kasi isulat eh. Ayun. Bakit ito lang? Ayun na nga. Sulat na nga lang. Loko. 5 MA max squared times D minus 2/3 ng A max. Tapos plus 360 A max times D minus A max over 2. Ayan, times 10 to the negative 6. That is just the MN. MN max. Okay, so simplify. 0.85. Oops, 0.85 F prime of C, 21 by 5/21, 22
times a squared times d minus 2/3 ng a. Tama? 2/3 ng a plus 360. 360 times a max times d minus a over 2 times 1 times 10 to the negative 6. So, 750. Ayun yung nominal moment capacity. So, para makuha mo yung ultimate, yung design, Pm and max, just have to multiply sa F. Ano yung F natin? Multiply mo sa F. 623. Pero ano yung F? 241 over 290. Mn max. Yung Pmn max natin ay, ayun na. Na-capture ko ba screenan? Lumaki na tuloy. Ito, 623 yun, di ba? So, 623. Okay, check ulit. That's in kilonewton meters. So, 4092. Okay, tignan natin. 623. Ito, may mali ulit sa x. As always, hindi ko na bago. Ito, hanggang dito. Buong yan, multiply natin dito. Ay, oh no, no, not that one. This one. There we go. Ala, ay, old code pala ginamit ko. So, dito muna tayo sa x max. So, tama, 5,623. Tama lang pala, 6,223. Yung sa x max, sa new old code, baguhin ko na rin. Para tama na yan mamaya. Ganyan siya. For E. And lastly, F and G using 2001. Gagawin lang natin is EFG. For F and G, ang C max ay 0.75. 0.75 na effective depth. Wait. Not the effective depth, but 0.75 ng CBAL. Okay, so kailangan natin ng CBAL. Paano ba nakuha yung CBAL? Ulitin natin. 600 times 600 times D over 600 plus Fy. 275. That's 600 times D, 590. 600 plus Fy, tama. 404 ang CBAL. Okay. Multiply mo lang yan sa 0.75. That's the Cmax. Okay, 303. Okay. Cmax ay this one. Okay, so parehas lang yun sa kanina. Same. Amax, beta 1 Cmax. Ito, open ko na to. Parehas lang yan. Kung naka-open, natanggal ko. Ayan. So, para ma-solve yan, beta 1 Cmax lang yan. Beta 1 ay 0.85. Ang Cmax na 303. So, this is the Emax.
Oh, may Amax ka na. Amax. Then solve for AS max. AS max. Oh, pakadali. 0.85 F prime C, 21 times 5 over 5 over 22 times A squared plus 360 times A max divided by 275 para makuha ang, ayan, 7,008 yung AS max. Ito yung kanina, di ba? AS max. Oh, ayan na. Squared. Oh, ayan. 7,008. Yan yung kanina. 7,008.058. Okay. Then finally, PMN. Grabe. Haba ng ginawa dito. EFG. Same lang yan dito. Sa MN max. Copyin ko na lang yan. Oh, so magbabago lang value nito. At ito. So that will be 0.85 f prime of c, 21 by 5 over 22 by a squared by d minus 2/3 ng a plus 360 a max times d minus a over 2. So, times 1 times 10 to the negative 6. So, 876. Yung mn max natin, 876. Para makumultiply mo yun, makuha mo yung tawag na? Ultimate times mo lang sa F. That's it for this. Ayan na siya. 728, same. 7, oh my, wait lang. Saan nadali? Okay. Magkaiba sila ng F. Dinerecho. Kinopya lang yung F net. Yung phi neto. Magiging iba yung phi neto eh. Okay. So, ayan o. Hindi ko na ano yun na. Hindi ko na-anticipate yun ah. Masyado may na-delay kasi. Usad pa, konti. So, kung 2001 gamit natin, para sa fee ay magkaiba kasi sila eh. Ayun no, FS to. Ganun pa rin, 600. D minus C over C. Ano value mo na yan? Okay, 600 times D minus C over C ay 590 tapos 303 ang C max. Okay. So that is 566. That is greater than FY pero less than 1,000. So, ayun, greater than siya FY, so still yield, yeah, but less than 1,000. So, solve natin yung fee. Panibagong fee. So, kailangan natin yan. Kailangan pala natin yun. Okay. So, equals, ayan na, 600 F. Ayan, 566.
So formula 0.65 plus 0.25 times Fs minus Fy or 1000 minus Fy. Okay, so 0.65 plus 0.25 times Fs, nakastore sa F, minus Fy, 275 over 1000 over 1000 minus Fy, 275. Ang F natin, 566. So, ito yung bagong fee natin. Ayan, lagay natin sa F din. So, ayun na, sure na to. So, this is our fee. Ayan, same naman sa MN, di ba? 876. Ayun, 876. Point 876.929. Yeah, 929. 876.929. Yan. Nasaan yan? So, ang fee and max na lang. Fee na lang. Doon na magkakatalo. So, ay, may ano ba yung fee na to? Ay, ayun, 653. Yan gamitin natin. Yung exact value niyan na 653 over 870. 653 over 870. So, ayun na. There we go. Multiply natin yan sa F. Ito yung 876. Multiply sa F. Multiply sa F. And there we go. 658. Same, same. 658.201. Ayan na. At natapos din. Ang fourth problem in kilonewton meters. So ito, 220. 658.20. 201. Pwede na yan. And that's it for these problems. G, F, E, D, C, B. Wait lang. Hindi naman hinahanap to ah. Ba't nakabox yan? Okay, so A, ano sagot natin dito? A, B, C, D, E, F, G. Ayun. There we go. Down to our last problem.